So guys, meron sa ating ipinadala na ES extension. Ayan. Itong isa plus 2, itong isa 2.5. Tatry ko to isalpak dito sa Honda Beat ko. Kasi dun sa Honda Click ko, ayaw ko lagyan ng ganito. Gawa nga nung yun na yung pinambabiyahe ko. Ayoko masyado. Bumigay. So, ayun guys, balik tayo. Kumalas sa tripod yung cellphone ko. So, yun, bagay na bagay itong ES extension na to para sa mga nagtitipid na gustong tumindig. Ayan. Kasi kung plano mo lang naman tumindig, hindi mo ipang-daily kasi naka basa ko ng mga reviews. In the long run, kapag laging nababasa, nagkakalawang, bumibigay ito, unlike sa mga, syempre ano pa bang aasahan mo sa low budget. Syempre hindi naman to 100 sure na pangmatagalan. Ayun, sinasabi ko lang yung totoo about this ES extension. Hindi to sobrang quality, pero kung hanap mo lang naman ay tindig, tapos yung bike mo or yung motorcycle mo is for show lang, pwede na to, or for dyan lang naman. Pero dun kasi sa Honda Click ko, ayaw ko maglagay ng ganitong ES extension kasi dito sa Bulacan sobrang maraming uneven roads, lubak-lubak. Medyo mababa na yung setup ko sa motor ko dito sa Honda Click ko naka 300mm na rear shock, tapos naka-drop ng 1 inch sa harap lang. Sumasayad na. Paano pa kaya kung lalagyan ko pa ng engine support na plus or tulad nito extension, lalo na mahirapan na ako lalo sa biyahe. Itong Honda Beat ko naman kasi na to is dito lang sa bahay, kaya gusto kong mag-experiment about this kasi hindi ko pa talaga to na try sa mga motor ko, itong extension na ES. So ano kaya mas maganda dito sa dalawa, plus 2 or plus 2.5? Syempre mas pipiliin ko na yung mas mahaba para mas sumagad yung gulong sa likod, di ba? Yung Honda Beat konti lang naman ng nun. Gusto ko lang ma-try, di ba? Tapos check nyo to para sa mga naka Honda Beat gusto mag gantong klaseng budget meal. Nasa around lang to 300 compare mo naman do sa mga mamahalin na nasa 700, di ba? And up, di ba? Siguro yun masyadong mas quality na to. Syempre yung mga ganito may maintenance to. Kaya lang naman nasisira yung mga ganito dahil laging tumatama sa mga lubak. Then yung paints niya, tapos kapag kinain na ng kalawang, doon nagkakaroon na ng corrosion, then pagsisimula ng crack, di ba? Sa mga nagaganito, wag naman masyadong harsh sa mga comments sa mga ganito. Suportahan niyo na lang yung mga gumagawa ng ganito. Then hindi lang basta sigamit. May mga rin to, may mga tag dito. Maintenance yung mga ganito pag nagpakabit ka. Hindi lang basta to plug and play, gagamitin mo lang ng gagamitin. Kasi may mga nabasa ako na bad comments tungkol sa engine support na to. Gawa pala to ni Lozy Works. Lalagay ko dyan sa description yung link or dyan sa yellow basket kung saan pwedeng mabili ito. Okay? Kaya tara, let's go. Kabit na natin ito sa Honda Beat ko. So ngayon dito sa Honda Beat ko is currently using 330mm na rear shock. Galing to doon sa Honda Click ko. Dati nakalagay dito is aftermarket na 280mm. Masyadong mababa Kaya pag inangkasan sumasayad na. Ganon. Kaya binenta ko yon, tapos inilipat ko to. Binalik ko tong stock ng Click. So ngayon kung mapapansin nyo, parang ang konti ng space dito. Kaya nisip ko kung i-atras baka tumama, Kaya ang una kong gagawin is luluwagan ko itong airbox niya para in case na pag inatras natin, alam natin kung kailangan pa bang mag-bracket dito o hindi na. So ito muna una kong gagawin, babaklasin ko ito.
Check natin. Asan na ba yung ano nito? Ito pala. Tapos dun, wala na nakakabit sa kabila rin, ano? Wala na nga, oh. Ito na lang. So, tara. Baklasin natin to. Gamit tayo dito ng 10mm. 10mm sukat nito. Gagamit tayo ng 10mm T-wrench para matanggal ko yung bolts nitong airbox. Okay. Iniisip ko kasi kung hindi ko luluwagan to, matanggalin. Sobrang tigas ah. Agoy, naputol. Wait. Ang laki yung kutsot mo dyan. Eh, naputol guys. Yan importante. Ayaw mo na. Okay lang yan. Kahit naputol. Madali lang yan tanggalin. Wait ah. Ganyan kapag napabayaan nyo yung motor nyo, hindi nyo nagagalaw or hindi nyo na may maintenance. Putol eh oh. No problem yan. So yun, sa mga may mga motor, huwag nyo hayaan yung mga motor nyo na kakalawangin. Yan, tulad nyan, yung naputol na. So ayan, naluwagan ko na to. Then ang importante na lang dyan ay hayaan muna natin ganyan. Kasi i-atras nga natin ito. Itong brake cable natin iluwagan natin para pag inatak hindi siya mahirap i-atras ito. Gagamit tayo ng 8mm open wrench saka 14mm open wrench para maluwagan natin to. Yung 8mm dito para kumontra siya, hindi siya umiikot habang niluluwagan natin. Ganyan muna para kapag inatras hindi sasabit. So dito na tayo tutungo sa may ehe ng engine support. Tatanggalin natin to. Dito unahin natin luwagan sa may lock nut to ng ehe. Ngayon ang sukat niya 17mm para luwagan natin. Ito na guys, natanggal ko na. Ayan, lock nut ng ehe. Para matanggal natin tong ehe na to, gamit tayo syempre gamit tayo ng hammer. Pupukin lang natin ang dahan-dahan. Gamit tayo na ito. Yeah. Gamit tayo na itong jack lifter guys para alalayan to chassis. Tapos gamit tayong kahoy para pantay. Hindi kasi hindi na siya pumantay Saan babayaran yung wasik? Ay, dryer nga pala. Gandang gumawa talaga pag kompleto ka sa gamit. Kita nyo pumapantay bumaba kasi siya yan, ganyan, tama na yung ganyan para pupukin na natin. Check natin doon sa likod para hugutin na natin yung ehe. Ito na yung ehe guys, lumabas na kaso hirap hugutin. Kailangan natin pukpukin pa din hanggang sa lumabas siya. Doon sa kabila kailangan natin pukpukin. Eto guys, kubra na to. Lusot lang natin dyan. Pukpukin natin hanggang lumabas yung ehe. I think malapit na lumabas. Agad. Hirap mag-isa kapag gumagawa na ito. Ito na. Nailabas ko na. So, ayun guys. Fast forward lang. Tinanggal ko pala yung side pairings. Bale, ayun yung side pairings. Para ma-access ko yung mga wires dito. Kasi kailangan
tanggalin yung mga nakaklip sa chassis tulad nito. Ayan, tinanggal ko yan. Tapos ito yung part na to, para pag hinatak mo hindi pa rin sasama yung harap na chassis. Nahirapan ako kanina. Tapos pati yung airbox tinanggal ko muna. Tapos ito yung mga pinagtatanggal ko eh. Yan, tapos itong brake cable para pag hinatak tong buong engine hindi to sumasama yung harap na to. Sumasama kasi. Bale yun, naiatras ko na. Tapos ganun yung sagad niya. Siguro dun muna ako mag-adjust. Ito pansamantala lang yan. Kasi first time ko nga magkakabit na itong extension is pinag-aaralan ko pa kung anong mas magandang diskarte. Napakahirap gumawa pag mag-isa ka. So yun. So yun guys, ito pala yung engine support natin, no? Tapos ito yung ES extension. Kabit na natin. Plus 2.5 to guys yung kinabit natin. So yun, ganyan ang itsura niya. Plus 2.5. So ayun mga paro, naikabit ko na yung 2.5. Kaso hindi pwede ubra, hindi ubra sa Honda Beat. Sayad doon, no? Sayad. Palitan ko ng plus 2, di ubra. Tapos nagbaba rin ako dun sa front shock ng 1.5 inch. 1.5 inch yan. Di ubra, sayad. Ayan guys, plus 2. Plus 2 lang pala ang sakto. 2.5 is sayad na. Ayan o. Hindi yan sayad. Saktong sakto lang. Yung 2.5 eh dikit. Yan, saktong sakto lang. Susubukan kong tanggalin sa center stand. So ayan guys yung itsura niya kapag naka plus 2 yung ating Honda Beat. Yan. Halos dikit na no? Pero may space pa yan. Tapos siguro kailangan mag-drop pa tayo sa ibaba. Drop pa ako ng konti pa. Pero ayan ang yung tindigan niya. So ano masasabi nyo? So sa mga gusto magtindig, no, ayan yung extension natin, lalagay ko lang dyan sa description o dyan sa yellow basket.